David Benavides, posibleng babalik ngayong December 12 ayon po sa report ng Ring Magazine. Posibleng makalaban si Mikhail Cieslak, may kartadang 28 wins, 22 KOs, may 2 talo. Matangkad din ito, 6'3 ang tangkad. Galing Poland, huling laban niya tinalo si Jean Pascal via TKO. Sinasabi nga po agad na pagkain na naman ito ni David Benavides. Pero abangan po natin kung makasa ang laban hanggang December 12. Maganda sana kalaban ni David Benavides si Arthur Beterbiev. Dedepensahan dito ni David Benavides ang kanyang unified belt na naagaw kay Zurdo Ramirez. Sa iba pang balita, natalo nga po kanina si Alex Ayala sa round of 32. Kaya tanggal na po si Alex Ayala sa Cincinnati Open WTA 1000. Abangan natin ang susunod para kay Alex Ayala mga boss. Sayang, hindi man lang umabot sa quarterfinals. Ryan Garcia muling ipinaliwanag ang kanyang pag-positive sa gamot dahil tinawag po siya ni Jack Catterall na madayang boksingero. Ang sabi po ni Jack Catterall, nire-respeto ko si Devin Haney. Totoong magaling siya at natalo lang siya sa isang mandarayang gumagamit ng gamot. Para sa akin, undefeated pa rin siya. Kaya hindi nakati si Ryan Garcia, sinagot niya si Catterall. Sabi niya, isa kang tanga. Tinatawag mo akong mandaraya na gumagamit ng gamot. Wala naman naging epekto sa akin ang natagpuan nila sa katawan ko. Sabi pa ni Ryan, hindi rin ako kondisyon sa laban namin ni Devin Haney pero napatumba ko pa rin siya. Nagawa ko siyang patumbay ng paulit-ulit, hindi dahil nandaya ko, dahil malakas ako. Meron lang maliit na substance ang nakita sa katawan ko pero hindi ako nag-cheat. Pwedeng na-contaminate lang yon o may nag-set up sa akin. Kung sinadya akong gumamit ng gamot para manalo, dapat lubos-lubusin ko na. Ipinaliwanag din ni Ryan Garcia na bakit tinanggap niya ang kanyang parusa sa halip na ilaban ang kanyang kaso sa korte. Sabi niya, hindi ko na ipinaglaban ang kaso ko dahil sinabi nila na kahit anong mangyari, mapaparusahan at masususpende pa rin ako. Kaya nagdesisyon na lang akong wag nang ilaban ang kaso at tapusin na lang ang suspension ko. Sabi niya, wala akong kailanman iniinom o ginagamit na kahit ano. Maaring na-set up lang ako ng kampo ni Devin Haney o na-contaminate. Ayan ang pahayag ni Ryan Garcia mga boss. Dahil matapos nga ang kanyang panalo kay Devin Haney, ginawang no contest ang laban dahil nagpositive umano si Ryan Garcia. Kaya nga sinasabi ni Rolando Romero, ayaw niya labanan si Devin Haney dahil ayaw niya matulad kay Ryan Garcia. Dahil kung talunin daw niya si Devin Haney, siguradong pagbibintangan din si Rolando Romero na gumagamit ng gamot at kakasuhan siya. Kaya pangit daw kalaban si Devin Haney kapag natatalo siya bigla kang nagpapasitive sa gamot. So ano sa tingin nyo mga boss? Nakatulong ba kay Ryan Garcia ang paggamit ng gamot o sadyang malakas lang? Sa iba pang balita, Beryl Ortiz ayon sa report ng Inside Ring Show, posibleng babalik kayong November sa middleweight division. Ayon sa manager ni Ortiz, posibleng makalaban si Jermel Charlo, Erislan Lara, Tim Su at si Carlos Adames. Maraming fans ang nagsasabi bakit umakyat ng middleweight division. Samantalang nasa super welterweight pa lang si Jaron Ennis at si Sebastian Fundora. Baka iniwasan raw ni Beryl Ortiz si Ennis at si Fundora dahil alam niyang delikado siya dito. Kaya umakyat na lang ng middleweight division.